So, good day mga ka-2G. So, i-flex ko lang po yung unit na pinagawa na sa atin ni Sir Joel from Negros. So, may mga accessories na po siya. So, may laser na po siya. So, itong laser, nabili po ko ito sa Shopee. So, na-order po ito sa Shopee. So, 500 plus po yung presyo niya nito. Saka yung scope. So, scope natin 4x16x44 BSA. So, malaki siya. So, malaki at mataas talaga. So, may sunscreen protector. So, ito po, sunscreen protector po ito. So, dito lang yung ano niya, taas. So, may takip po siya. Tsaka, ito po, nilagyan ko ng masking tape yung sunscreen protector para malagay natin yung takip. Kasi pag wala po itong masking tape, hindi po ito kakasya kasi maluwag po siya. So dito lang po kasi nakalagay po itong takip. Kaya matatanggal po ito kapag walang masking tape. So lagyan lang ng masking tape. So isa-isahin natin to. Ito, movable bat. So ganyan lang. So may thread po siya ito kasi ang nilagay ko male and female, 1/2 male and female adapter. So matanggal-tanggal din. Then itong barrel, matanggal-tanggal din ito. So pag matanggal siya, buo siya na barrel. Kasi ito hindi po ito silencer, semi silencer. So ito nilagay ko is 3/4 male and female adapter. So 3/4 male and female adapter. So kasi yung 1/2 na PVC pipe. So yung barrel natin is main barrel natin ito ay 6mm steel ball. Hindi man makita. So 6mm steel ball po yung main barrel natin. Tsaka 4 na layers po yung barrel natin. Una, yung main barrel natin 6mm steel ball. Tsaka 1/2 chrome pipe, 1/2 PVC pipe. Ang last po yung 3/4 PVC pipe. Tsaka yung semi silencer natin. Uno po ito 1 inch ang sukat. So butin powered PVC toy gun. Butin powered PVC toy gun po ito. Slide bolt action. So yung mga una kong gawa, slide barrel bolt action po kasi yun. So sumasabay po yung barrel kapag mag-cock ka. So binago ko itong kinuha ko ng paraan. So yung dapat yung bolt lang talaga. So ito na yung design. So yung igniter niya, may built-in trigger na po siya. Ito built-in trigger. Maano naman siya, may bolt siya dito. So pwede naman matanggal to kung palitan. So mas maganda din na i-built-in kasi sabi ng may-ari, hindi siya mahilig magkulikot. Hindi siya mahilig magkulikot ng toy gun. So ang ginawa natin is bine-built-in natin. Built-in trigger pero yung igniter niya is gawang cricket lang. Yung cricket ng yung lighter ba? Yung cricket igniter sa lighter. Tag 10 pesos lang po yan. So madali lang palitan. Easy to replace lang po. Madali lang ilagay. Kasi ganito po yung setup ko sa trigger. Kasi para madali lang palitan. Kasi kapag nakatago, okay naman yung nakatago. Ay kanya naman tayo ng diskarte. So ito yung diskarte ko para madali lang palitan ng buyer natin, ng customer natin. So dito, so yung flexo lang yung itong laser. Itong laser,
dagdag pogi na po ito sa laruan. Pero itong laser, kung naka zero yung scope mo sa 20 meters, so naka zero din yung naka-line din ng yung laser mo sa scope within 20 meters. So pag i-target mo sa 10 meters to 5 meters, hindi na po ito makatama. Kasi iba na po yung sight ng laser natin kapag malapit na, kasi yung alignment nito is for 20 meters lang po. So dapat talaga nga magka-align yung cross natin, yung scope natin saka yung laser. So naka zero po ito ng 20 meters, kaya pag target mo ito ng mga malapit lang, so hindi talaga tatama. So dapat scope lang yung gamitin talaga pag malapit. So again, hindi naman talaga ako expert about sa scope, pero nakailang try naman ako, pero nagtatanong din ako sa mga expert din kung paano, kasi hindi naman talaga tayo madaling expert sa mga ganitong sa scope. So sinishare ko lang yung experience. So may siya, ano ba tawag nito? Hindi ko alam yung ano ba talagang tawag nito, pero sa mga totoong airgun, sa mga PCP, may mga ganito na binibili talaga. So yung akin PVC lang, ginawa kong PVC. So okay naman, maganda naman siya tignan. PVC lang po yan. Saka yung railings niya PVC, tanan lahat PVC. So yung kabitan ng scope PVC din. Yung slide bolt action natin PVC din yan. Then may one-half pipe sa loob para siya mo maging adagdag tibay. At saka yung handle niya PVC din ito. So ginawa ko ganyan. So inokit ko ginanyan. Dito lagyan ko ng 1/2 yung kinakat ko na 1/2 PVC pipe. So giganito, so para siyang mag-curve. So mag-curve siya. Tapos straight yung pagcutting nito, yung straight lang. Tsaka ilagay mo yung yung mga 1/2 pipe na kinat mo. So i-cut yung ganito lang din ng itsura. So so po itong natin bat, ano ba tawag nito? PVC din. So i-try natin paputukin. So ang paggamit ito is dapat nakayuko po yung unit, kasi yung buting kanister natin hindi natin ginawang ini position. So ganito lang, kasi mas okay din pag ganito, kasi pag bala dapat na naka sa barrel, yung nakalagay talaga sa barrel yung bala. Kasi ang pagbala nito kasi open mo, tsaka yung bala na 6mm steel ball dapat ilagay mo talaga yung doon sa bunganga ng barrel, yung sa stopper talaga. Tapos close mo din. So open bolt, bala ka, or open bolt, basta maka open bolt lang, tsaka press yung button canister para makakaga ng button. So lagay mo dito yung bala, tsaka close mo. So wag mong paputok na nakaganyan, kasi baka yung bala makalabas. So dapat ganito. Pero pag ganyan nga nakaputok, hindi naman talaga natin kasi may time talaga na malilimutan natin. Try natin paputukin na kaganyan.
So ano yan, itutulak niya yan, pero babalik din yan kasi parang naka-spring. Try natin ha. Tingnan nyo mga Katoy J. Ganyan. So dapat talaga naka-close. So mas maganda sa 6mm steel ball kasi medyo mahina yung ano niya. Kahit walang silencer, mahina talaga yung tinig niya. Mas mahina kapag may bala na. So yan lang po yung ano natin. May kabitan po siya ng sling dito. So single sling, single point sling lang po yung ginagawa ko. Ganito lang. So pwede po siya ano dito, lagay sa balikat. So single point sling. So sling po ito ng bag. So pwede naman. Okay lang man. So ano pa? Yung mga design nito is yung nilagay ko is PVC lang din. Dito dagdag tibay, screw. Ito yung takip niya nito is 2 layer po. Saka may mga lock. At saka itong ano pa, PVC na nilagay ko rito. Puro makakapal. So hindi talaga ano yan, sasabog. Dito din sa ano, so kinapalan ko. Saka may cover pa. So talagang matibay talaga dito. So may mga design talaga, may mga design. Yan, may mga design yan. So share ko lang po itong ano ginawa ko sa So ito yung butin canister natin. Yung butin canister natin is transparent lang po siya. So makikita po yung butin kapag may laman. So kung walang laman makita rin. So ito share ko lang po kung bakit hindi po nahulog. Kasi may lock po siya dito. So pag lock niya, so pagkuha dito, twist mo lang po, paikot pa kanan. Taka hugutin mo. So yung pag ano naman, pagbalik, ito po yung check valve natin. So may ano po siya nakalagay na 1 ml sirens. So itong 1 ml sirens, lagyan ko po ng glue. Kasi para hindi siya matagal-tanggal, para hindi siya sasabay dito sa buting canister natin. So pag malisira, so malagyan ng ano, alikabok, tsaka mag-block yung karayom. So walang lalabas na butin, so pwede naman palitan. So pag ako may kasamang 3 sirens po yung free para yung buyer natin di na siya magpaputol-putol ng karayom. Kasi yung sirens talagang sensitibo talaga yan. Pag mali talaga yung putol mo ng karayom, hindi talaga puputok. Puputok siya pero mahina. So talagang ako based on my experience, so gumagawa naman kasi ako ng butin. So ginagawa ko, so madami talaga akong binibili na 5 ml sirens to. So tag 5 lang pesos, tag 5 pesos lang po yung 5 ml sirens. So dadamihan ko talaga ng paggawa, pagbili. Kasi titry ko po kasi yan dito bago ko ipadala sa customer yung sirens, yung 3 sirens na free. Titry ko po dito sa laruan kung ano siya, puputok ba, gagana, malakas ba. Kasi pag malay yung putol ng karayom, hindi talaga puputok yan. Or puputok siya pero kulang sa lakas, mahina. So ganyan po ako mag ano. Then
itong housing ng butin natin tsaka check valve, dapat itong cutting naka-face po siya sa right side sa laruan natin. So right side dito, tsaka kasi pag hindi yan naka-face, yung screw po dito hindi siya magka-swak, hindi talaga papasok yan. So mahugot talaga yan. Pero pag nakaswak po yan, tapos iikot mo pakaliwa, so pakaliwa, doon pakaliwa, so ganyan, nakalak na po yan. Hindi na po yan matatanggal. Kasi pag hindi po yan nakalak, tanggal talaga yan. Hulog, mahuhulog. So sayang naman. So malayo ng mga ano natin bumili nito. So sabi ng customer, hindi siya mahilig magkulikot sa laruan natin. So hindi talaga natin na i-fix. Tapos yung madali lang din gagamitin. So may customer po ako na nagreklamo kasi hindi yung puputok yung laruan natin. So bago po ko nilagay sa box, tinatry ko po yun. Pero pag ano doon sa kanila, pag try, hindi na puputok. So hindi ko alam kung ano talaga nangyari, pero yan talaga, mas maganda talaga pag ganyan. Need talaga tayo ng proper communication para mai-guide po sa seller, sa maker yung bumibili. So yun lang mga bossing, dapat talaga na wag mainit yung ulo natin kapag magtatanong sa unit natin. Dapat na proper communication lang po sa may-ari, sa seller, sa buyer at sa maker, para yung communication nyo talagang maiga-guide kayo. Kasi parang lahat ng maker may ano talaga, may encounter talaga na ganyan, yung magreklamo yung customer. So lahat naman talaga yan. So pag may ano, hindi puputok, bakit hindi puputok? So ganyan. Kasi yung laruan natin, itong PVC toy gun lang. So butin power PVC toy gun. So kapag hindi talaga to puputok, yung unang titignan natin is yung igniter. So igniter yung malakas naman. So tignan natin, kunin natin yung check valve. So kunin natin yung check valve. Pag wala na yung check valve, so titignan yung, so i-click mo muna, baka may ano pa butin para hindi sasabog sa muka. So titignan yan kung may yung click niya is di talaga puputol kada click mo sa trigger. Hindi ko kung makikita yun. Hindi makikita, pero talagang always ano, yung kada click niya dapat nag-ignite po siya. So yon ang ikalawa. Tapos ang ikatlo, yung sirens, kung bubuga ba siya ng ano, ng butin. Kasi pag hindi na yan bubuga ng butin, hindi talaga puputok yan. Kasi yung sirens talaga, masisira talaga yan. Kasi sirens lang po yan. Maliit lang po yung butas niyan. Kapag may papasok na alikabok niyan, o kahit anong maliit lang na nakapasok, tapos magbara, hindi talaga puputok. At hindi lalabas yung butin, hindi talaga puputok yan. So ano pa?
Yung talagang main maintenance talaga nito, yung trigger, tsaka yung sirens talaga. Yung talagang main maintenance talaga ng butin powered PVC toy gun. So, yung PVC po butin, PVC po, ay PVC lang. So, wag talagang ihuhulog to. So, ingat talaga sa paggamit kasi PVC lang po ito. So, lahat naman po ng laruan masisira talaga pag mahulog. Kaya ito, PVC lang. PVC halos lahat. So, need talaga ng ingat sa paggamit. Yung alagaan natin yung mga unit natin para hindi masira. So, ito, hindi naman madaling mahulog kasi siya, parang fix talaga siya sa sirens, yung ulo ng nozzle ng spray paint. So, yung putok niya, medyo mahina lang talaga kasi 6mm steel ball. Mas mahina pa ito kapag may bala. So, ubos ng bala natin kasi wala tayong libangan nito, kaya ito lang yung libangan natin dito. Itong laruan natin. So, shout out sa iyo, Sir Joel from Negros. Ito yung unit mo. So, talagang ano ba tawag niyan? Kasi may mga accessories na. So, may bipod ito. Kaya lang na lost package. Kaya hindi dumating sa atin. So, sayang talaga. Bayad na yun sa may-ari sa atin. So, ako lang yung nag-order. So, sayang talaga. Hindi dumating. So, dagdag pugi na yun sa laruan. So, dagdag timbang na din. So, yung bala nito, 6mm, mabili po sa Shopee, sir. So, ko lang yung, store ng steel ball. Kasi yung nabili kong steel ball nito is 1 kilo. So, 1,110 pieces po yung steel ball. So, marami na yun. Hindi na dali yan maubos. Tapos yung price nyon cheap lang, mura lang, nasa mga 170 pesos po yung nabayaran sa amin dito sa Mindanao sa Bukidnon. So hindi ko alam kung saan ba yung yung address ng store. Basta dito sa Bukidnon yung nababayaran ko doon 170 pesos lang po. 1 kilo na po yan na 6mm steel ball. Saka 1,110 pieces po na steel ball. Po, pasensya na po sa accent. Pasensya na po sa yung pagsasalita ko. Kasi taga Mindanao po ako sa Bukidnon. So, para nauutal po ako pag magtagalog. So, mas fluent po ako pag English. Char. Joke lang po. So, yan.
So, yun lang po guys. Yun lang po. Share ko lang yung unit ni Sir Joel. So, this is Katoy J. Delcaps PVC Toy Gun. Thank you for watching.